I think it's good for us to have autonomy upang kami mismo ang magdesisyon ng aming landas, kung paano namin gagamitin ang aming mga natural resources, yung mga batas na angkop sa mga katutubo, no, mapag-usapan namin. But that question is, anong klaseng autonomiya ang aming ipaglalaban? Sa tingin ko sa ngayon, hindi pa kami handa, no? Like the Cordilleras, there have been 2 attempts to have a plebiscite, and wala. Nung first attempt, Ifugao lang ang umuo. Yung pangalawa, Apayao lang. And sa akin, dapat kung magkaroon man ng autonomous region in the Cordillera, lahat ng mga lalawigan, Ifugao, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Abra, Benguet, and Baguio City, at saka Tabuk City, maipaloob dun sa autonomous regional setup. Otherwise, useless. Useless na sabihin natin, Cordillera Autonomous Region, wala ang Baguio. O kaya wala ang Kalinga. Kasi, paano, isang tribo naman yun eh. Isang identity yan eh. So, ang kinakailangan ngayon is more information, education drive sa mga lahat ng sektor ng lipunan dito sa region. Why is autonomy important to the farmer, to the businessman in Baguio, to the midwife in Kalinga? Ano ba ang kahalagaan ng autonomiya, no, para sa kanila? And then consultations. Anong klaseng autonomous region ang ating itatayo? It will take time. No? Sa tingin ko, not immediately, but simulan namin ng proseso ngayon. No? Ano po ang panghuling mensahe nyo sa ating mga kababayan? Sa ating mga kababayan, siguro napakahalaga itong darating na political exercise natin sa 2010. Ang mahirap kasi sa atin parang umaasa na lang tayo na pag-eleksyon magkakaroon ng pagbabago, and yet we don't do our share. So sa tingin ko, while we are looking at 2010, kung maaari pumili tayo ng mga leaders, mga pinuno na meron silang good governance, against sila corruption, kailangan siguro simulan rin natin ng education sa ating sarili. No? Ano ba ang dahilan kung bakit tuwing halalan nananalo yung mga traditional politicians, yung mga corrupt? So, hindi naman sila mananalo doon kung hindi rin sila nakakuha ng boto. So we should start educating ourselves and educating also our fellow voters, no? Yung mga taong bayan. And sa aking mga kapwa public officials, alam nyo, hindi tayo nagpahalal upang yumaman. Kasi kung tutusin, kung seryoso ka sa iyong trabaho, hindi ka yayaman eh. In fact, sa akin nga pag ikaw tumagal sa politika, na hindi ka naman yumaman, naging milyonaryo, okay ka. Because that's why you got elected, because you want to serve the people. And part of serving the people is, I guess, sharing your money, sharing your resources. Anyway, may privileges ka naman pag public official ka eh. No? So sa akin lang, ang kinakailangan is be true to your profession as a public servant. Kumbaga, masasabi mo, alipin ng mga tao. So, kailangan nyo ng humility, kailangan nyo ng honesty, and kung nahihirapan ka, faith, no? Sa Panginoon, at saka sa inyong mga constituents na tumulong sa iyo, na hinalal ka. Kailangan rin meron kang trust and confidence, no, between your electorate at saka sa sarili mo. Because once you distance yourself from the electorate, saan makakuha ng inspiration? No? So for me, I guess if we want to become public officials, then let's be true to our word as a public servant. Well, kung sakasakaling gusto nyo magbakasyon, at gusto nyong pag-aralan ang kultura ng Pilipinas, pumunta kayo sa Ifugao. No? Because this is where you can really say that this is original Filipino culture. Itong mga linikha ng aming mga ninuno, rice terraces, yung mga woven products namin, yung mga wood carving namin, that is original Filipino ingenuity. So minsan-minsan kung naghahanap tayo ng mga simbolo ng pagka-Pilipino, kasi marami sa mga kabataan natin, wala nang pride in the identity, gusto na nilang lumisan eh. But if you want to revive that pride in Filipino identity, you can find it here in Ifugao. No, we are not a very big province, but yung aming kultura, yung mga dances namin, yung bahay namin, Ifugao House, the rice terraces, our chants, our rituals, this is Filipino creation, original Filipino creation na tanyag sa buong mundo. It's considered a heritage site, dinadayuan ng mga ibang tao. So, why not also mga Pilipino? Bigyan nila ng pansin itong
kultura ng mga Ifugaos, and they can say that this is also our culture as Filipinos. Sa nakalipas na mga episodes, nag-feature tayo ng iba't ibang personalidad na may iba't ibang kwento sa kanilang pamunuan. Sana po na-inspired kayo sa mga magagaling na tinawag na maglingkod para sa bayan. At kayo namang may angking galing sa pamunuan, sabi nga po sa Revelation 3:20, kumakatok na po ang Panginoon sa puso nyo. Lumabas na po kayo sa inyong mga comfort zones at pasukin na ang larangan ng politika. Nang sa gayon, mabago natin ito. Sa darating na halalan sa 2010, wanted, good people with courage to run for public service. Ito po ang inyong lingkod, Sister Des Caredo ng Children of Light Catholic Charismatic Community, magsasabing, maging liwanag ka.